Ang nakikita mo ay ang Octopus Garden, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga octopus sa buong mundo. Dito, libu-libong nilalang ang nagsisiksikan sa maliit na lugar. 2 milya ang lalim mula sa ibabaw ng dagat. Matatagpuan ang garden na ito sa dagat ng Central California. At hindi ito ginawa ng mga tao. Bagkos, ito ay isang natural na kaganapan sa ating karagatan. Unang nadiskubre ng mga siyentipiko ang libu-libong octopus sa ilalim ng dagat na ito noong 2018 na siya namang gumulat talaga sa buong mundo. Inabot ng ilang taon ng mga scientist para pag-aralan ang penomena na ito at sa wakas, nakuha na rin nila ang sagot. Saka hindi lang yan, marami pa silang nadiskubre. Paalala sa mga makakalimutin dyan, palike ng video at sisimulan na natin. Kung mapapansin mo kakaiba, ang mga octopus na makikita natin dito, sila ay parang binaliktad na damit. Alam mo yon? Yung balat nila ay nakabalot sa kanilang katawan. Parang may sumadya lang na ginawa sa kanila ang bagay na ito. Nakita ng mga siyentipiko ang 5,718 na octopus na ito sa loob ng 6 na hektarya. Yung 6 na hektarya yan yung pinakagitna ng Octopus Garden. Ayon sa estimate, ang total population nila sa buong 820 na hektarya na garden na ito ay mabilis na lalagpas ng 20,000 na octopus. Ang mga octopus na ito ay tinatawag na Moschopus robustus. Pumupunta sila sa garden na ito para makipagtalik at syempre, mangitlog na rin. Sa madaling salita, pumupunta sila dito para ipagpatuloy ang kanilang lahi. Wala nang iba pa. Una, magkikita ang 2 octopus sa garden na ito. Syempre, babae at lalaki yan dapat. Ang babae maghahanap ng mainit na lugar para pwestuhan niya pag siya iitlog na. Siyempre, lilimliman niya ito. Kaya nakabaliktad sila na parang damit dahil binabalot nila ang itlog nila para protektahan ng mga ito sa mga posibleng predator na kakain sa kanila. Sa madaling salita, mga babae yung octopus na nakabaluktot o parang binaliktad na damit. Habang naglilimlim naman, tinutunaw ng babaeng octopus ang kanyang reserve na tissue at taba dahil hindi na siya aalis kapag siya ay naglimlim na. Grabe, wala talaga yung kainan. Tandaan mo na ang Octopus Garden na nakita sa Northern California ay ang pinakamalaking garden na nadiskubre ng mga siyentipiko. Sa madaling salita, meron pang ibang garden o Octopus Garden na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng dagat gaya ng garden na natagpuan sa baybayin ng Costa Rica. Ganun pa man ang Octopus Garden sa California ang nagpahanga talaga sa mga siyentipiko. Una dahil sa dami ng bilang ng octopus dito at pangalawa ang mga octopus ay mga solitary creature at mas gusto ng mga to sa mas malamig na temperatura ng tubig. Kaya ibig sabihin, kung ano mang nakikita nila sa California Octopus Garden ay tila basalungat sa mga gusto ng mga hayop na ito. Ang mga octopus na ito ay naglilimlim malapit sa mga hydrothermal vent. Yung hydrothermal vent ay parang mga bunganga ng bulkan sa ilalim ng dagat. Ang init kasi na nanggagaling dito ay tumutulong sa mga itlog ng octopus para mas mabilis itong mapisa. Simple lang, mas malamig ang tubig, mas matagal ma-develop ang embryo ng itlog. Napapabilis nito ang metabolismo ng itlog at ng nanay na octopus, kaya mas mabilis ang panahon ng paglilimlim nila. Ang malaki ang pagtitipon gaya ng garden na ito ay nakaka-attract ng mga predators. Siyempre sa tabi ng mga nanay na octopus, marami ding ibang hayop na nakikijoin gaya ng mga invertebrates na nag-aabang sa mga bagong pisa na itlog. Andyan pa yung mga impeksyon at mga sakit na pwede ding makuha ng mga baby octopus at ng nanay nito. Ang nanay na octopus ay may kakaunting oras lamang para protektahan ang kanyang itlog dahil nga unti-unting nauubos ang resources niya o sa madaling salita ang kanyang sariling katawan. Kaya mas matagal na mapipisa ang mga itlog, mas malaki ang tsansa na hindi ito aabutin ni Mother Octopus. Mas mabilis naman mapisa, mas malaki ang tsansa na makakasurvive ang mga baby octopus at mas mahabang oras pa ang malalaan ng nanay para protektahan ang mga ito. Kaya naman importante talaga na mapabilis ang kanilang paglilimlim. At para lang alam mo, tunay na ang mga itlog ng mga Moschopus robustus ay inaabot ng 5 hanggang 10 taon kung nasa malamig na tubig ito. Pero dahil nga nagtitipon sila sa Octopus Garden kung saan merong hydrothermal vents, napapaikli ito ng halos 5 beses na mas mabilis kaysa sa normal. Kumbaga sa tao parang yung 9 na buwan na pagbubuntis ay inaabot lamang ng 2 buwan. So iniisip mo siguro kung paano pinag-aralan ng mga siyentipiko ang mga bagay na ito sa ilalim ng dagat sa loob ng mahabang panahon. Well, pasalamat na lang tayo sa ating modernong teknolohiya. Nag-set sila ng mga camera sa ilalim
kumukuha ng larawan sa mga octopus at nag-oobserba sa mahabang panahon. Lumalabas na ang mga octopus dito sa garden ay mga adult na octopus lamang, lalaki at babae. Yun lang mga ready mag-reproduce dahil nasa wastong gulang na. Ibig sabihin, walang batang octopus at teenager na octopus dito hanggang sa mapisa ang mga itlog. Ngayon naman alamin natin kung bakit mas mataas ang temperatura sa lugar na ito at kung bakit nakakaapekto ito sa mabilis na pagkapisa ng itlog at pag-mature ng mga baby na octopus. Papaalala ko lang na ang garden na ito ay nasa ilalim ng dagat na aabot ng 2 milya malapit sa paanan ng underwater na Davidson Mountain, at ang bundok na ito ay isang key factor sa init dahil isa pala itong dormant na underwater volcano, isang hindi aktibo na bulkan. Ang tubig sa palibot ito ay aabot ng 35 degree Fahrenheit at malamig yon. Pero sa pwesto ng mga octopus kung saan sila nangingitlog, ang tubig ay umaabot sa init na 52 degree Fahrenheit. Nang madiskubre ng mga scientists ang lugar na ito, nakita nila ang tinatawag nilang shimmering water. Nangyayari ito kapag nagtatagpo ang mainit at malamig na tubig sa ilalim ng dagat. Sa madaling salita, mas pinipili ng mga nanay na octopus na mangitlog sa mas mainit na tubig. Pero hindi naman lahat ng pwesto ay sapat lang ang init. Kapag namali sila ng pinuntahan at dun mismo sila napunta sa pinakabunganga ng spring ng bulkan, siguradong maluluto sila. Pati itlog nila siguradong mapiprito agad. Sa kabilang banda naman, ang mas malamig na tubig ay parang preno sa buhay ng mga octopus kahit ilang taon na ito. Ang mga octopus ay ectotherms o sa ibang salita, cold-blooded creatures. Ang temperatura sa ilalim ng dagat ay nagpapabagal sa kanilang metabolismo. Sa madaling salita, yan yung paraan nila kung paano kumuha ng enerhiya sa kanilang tinitirahan para lumaki, mag-develop at magparami. Kaya naman pag mas mainit, mas mataas ang enerhiya, mas mabilis mapipisa ang itlog ng mga octopus. Pero syempre lahat ng bagay ay may hangganan. Hindi naman pwede na itaas ng todo ang temperatura at umasa na biglang mapipisa na lang yung itlog. Ayon sa mga pinakahuling pag-aaral, kapag ang temperatura ng tubig ay lumagpas sa 80 degree Fahrenheit, ang nanay na octopus ay titigil sa pangingitlog at yung mga nailabas na niya ay ilang araw lang mamamatay din. Gaya ng halos lahat ng cephalopods, ang mga octopus sa garden na ito ay agad namamatay matapos makipagtalik. Ang mga lalaki ay mamamatay agad at ang mga babae naman ay mamamatay pagkatapos nilang mapapisa ang kanilang itlog. Kaya naman ang pagkakaroon ng sobrang daming patay na hayop sa iisang lugar ay parang piyesta talaga para sa ibang hayop na scavenger. Daig pa it all you can yan. Ang mga babaeng octopus kasi ay medyo masaklap din ang kapalaran. Hindi normal sa kanila na makaranas ng pangalawang pagkakataon na makapangitlog muli. Bakit? Gaya nga ng sinabi ko, tumatagal ang paglilimlim nila sa itlog ng halos 2 taon. At sa loob ng panahong yon, ang mga babaeng octopus ay hindi naghahunt ng pagkain. Literal na wala talaga silang kakainin pa. Ginagamit na lang nila ang naipon nilang taba sa katawan hanggang sa matapos ang incubation period. At habang nangyayari yan, ang ibang mga invertebrate ay nakaabang sa kanila na mabawian ng buhay. Dito sa video na ito, makikita mo ang isang hayop na kinakain ang isang patay na octopus. Ang self-destruction ng mga octopus tuwing sila ay nagluluwal ng itlog ay isang topic na talagang nagpanganga sa mga siyentipiko. Well, maraming hayop ang namamatay matapos mag-reproduce o magparami. Pero ang katangian ng babaeng octopus ay kakaiba at sadyang nakakatakot din. Bakit? Well, hindi lang sila tumitigil sa pagkain, kundi yung iba naghahanap talaga ng mga bagay na gagawin para tapusin ang kanilang sariling buhay. Matapos nilang mapunan ang kanilang gampanin bilang isang ina, hahanap ng paraan ng mga babaeng octopus para mag-unsubscribe sa sarili nilang buhay. Grabe. Inuuntog nila ang sarili nila sa mga bato o sa mga matitigas na bagay gaya ng coral. Pati sariling katawan nila ay kinakain din nila. Parang ang hirap paniwalaan pero totoo. At nadiskubre ng mga siyentipiko kung bakit nangyayari ang kaganapang ito. Tila ba may chemical sa katawan nila na nagtitrigger para gawin nila ang bagay na ito. Matapos mailuwal ng mga octopus ang kanyang itlog, magkakaroon ng pagbabago sa kanyang katawan at sa kanyang utak o pag-iisip. Tila ba sinasadya ng may likha? Pero isa itong topic para sa ibang video. Balik tayo sa garden. Makikita sa time-lapse camera na tinutulak ng mga naglilimlim na babaeng octopus ang mga patay na kapwa nila dahil masyadong napapalapit ito sa kanilang mga itlog. Kahit na madami ng pagkain, ang mga scavenger ay palagi naghahanap ng mas marami, lalo na sa ilalim ng dagat kung saan ang pagkain ay napakabihira. Ang mga scavenger na ito ay mga isda, shrimp, starfish, sea snail at marami pang iba. Yan yung mga kasama sa pestahan na ang nakahain ay mga patay na octopus. Sobrang dami ng bilang ng mga scavenger dito, samantalang sa ibang lugar na mabato at walang octopus garden, mas kakaunti ang bilang ng mga scavenger na ito.
Sa madaling salita, mas marami talagang pumupunta kung nasan yung piyestahan. Sa oras na mapisa ang itlog, aalis na ang mga baby octopus para mabuhay sa ibang lugar. Ang mga nanay nila ay mamamatay, kakainin ng mga scavenger, at may bagong nanay na octopus ang papalit sa pwesto ng namatay na octopus. Isipin mo, napili din naman sila ng pwesto. Naghahanap sila ng mas magandang butas kung saan medyo mainit ang tubig. Matatalino din ang mga octopus. Wala silang pake kung sino ang namatay sa pwesto na pwepwestuhan nila. Malupit ang kalikasan at isa lang ang goal nito para siguraduhin na makakapagparami sila sa ating mundo. Wala nang ibang mas mahalaga pa. Kumbaga panibagong cycle na naman ang mangyayari. Akala pa nga ng mga scientist nakadiscover sila ng kakaiba nang makita nila ang octopus garden na ito sa unang pagkakataon. Yun pala nagkala talaga sa mga kailaliman ng dagat ang mga ganitong lugar kung saan nagkukumpul-kumpol ang mga octopus para manganak at mag-unsubscribe sa kanilang buhay. Tapos na tayo? Nag-like ka na? Goods! So next time ulit.